Ayan po mga idol, welcome po sa aking panibagong vlog at mag-aayos po tayo ng ating Mio Sporty. Papalitan natin to ng telescopic at saka oil seal. Kaya antabay lang po tayo sa ating panibagong vlog. Welcome po ulit sa ating panibagong vlog. Motobikil here. Ayan na nga mga idol, lalagyan na natin to ng oil seal. Tsaka lalagyan natin to ng bagong inner tube na ating telescopic. I-tune natin to ng warang lagatok at saka smooth yung natin takbuhan sa highway. Kaya nilalagyan ko muna ng grasa, high temp po tong grasa na ginamit ko para mas matagal siya. Grasa lang naman ang purpose is para hindi masyadong magasgas yung hindi ma-stress yung rubber. Saka pinupo natin yan, may sapin po yan yung dating oil seal para pumaon siya. Hindi ko pa naman pinupupok ng direkta. Pero pwede nyo pong gawin yan. Gusto nyo, basta ingat lang sa paglalagay ng oil seal. Baka masira, sayang. Ang mahal pa naman. Saka pinalitan natin ng lock yung oil seal kasi mapuputol na. May lock kasi yan sa ilalim bago yung dust seal. Tapos ng lock, dust seal naman ilalagay. May mga part number, pwede naman yung screenshot para pag bibili kayo at least mas madali. Ayan. Tapos nilagay na natin tong dust seal. Susunod naman natin dito yung lalagay na natin yung inner tube. Dinasahan ko rin para hindi nga ma-stress yung na-stress din kasi yung rubber. Saka punas-punasan natin para smooth siya pagpasok sa oil seal. At ayan na nga mga idol, maglalagay na tayo ng fork oil. Gamit natin ay Yamaha fork oil. Ayan. Siyempre gagamitin tayo ng graduated cylinder. Ayan. Susukatin natin para pantay talaga yung magkabilang telescopic. Bali, ang nilagay natin dito is 50 ml. Tatry lang natin kung hindi sasagad pagka 50 ml lang nilagay. Titingnan naman natin ito mamaya pagka tinestingnan natin yung motor. Yan, 50 ml nalagay natin para sukat na sukat. Tsaka magkabilaan para at least pantay siya. Kasi kung feeling gauge lang yung gamit mo, wala. Hindi accurate yun na parehas. Kaya dapat graduated cylinder. Advice ko lang naman. Pero kung kaya nyo ng feeling gauge, okay lang. Pero mas maganda ang sukat. Yung ginagawa ko dito is tinatanggal ko yung hangin para walang lusot pagka nagbo-bounce. Yung kasi yung purpose pag may hangin yung telescopic, kadalasan yung lumalagatok o kaya hindi pantay yung tama ng gulong. May epekto kasi yan sa telescopic. Yung bounce niya matigas kasi nga may hangin sa loob. Yung tinatanggal ko siya bago ko lagyan ng spring. Ayan, hila-hila lang. Tumutunog yan pagka hinila mo yung may hangin. Ayan. Yan, kung mapapansin nyo mga idol, pinailalim ko yung hiwa-hiwalay na spring. Trinay ko kung mas malambot ba siya or mas matigas. Yung trinay ko muna. Pagka nakita natin na medyo pagkaiba yung bounce, babalik rin na lang natin yung spring na try na muna natin yung hiwa-hiwalay yung spring, tapos kakabit natin sa motor. Tapos pagka medyo hindi siya maganda, babalik rin natin yung dikit-dikit yung ilalagay natin sa ilalim. Dalawang klase kasi yung spring, dikit-dikit sa may dulo, sa kabilang dulo naman is hiwa-hiwalay. Yung ilagay natin na una ay hiwa-hiwalay yung spring na nakalagay sa ilalim. Try natin pagka ikabit na natin. Alright. Ayan, dito nga mga idol, tinesting ko po. Medyo napansin ko, medyo malambot siya pero hindi naman siya sumasagad sa pinaka bounce niya. Pero napansin ko lang na medyo malambot. Pero try natin kung kumusta naman yung takbuhan sa highway. Ayan, kung mapapansin nyo po, at bali tinest ride na natin. Dito pa lang ang ganda na ng bounce niya. Kaso parang may napansin ako dito sa video na to. At medyo sumasagad. Kaya ngayon nilagyan ko ng yung pang sukat natin ng wala tayong rubber, kaya na lang, straw na lang. Titingnan ko kasi kung hanggang saan yung palo ng shock natin.
Titingnan ko lang kung baka tumatama dito sa ano, sa medyo sagad na sagad siya. Kaya tinest ride ko. Ayan, patapos nga namin matest ride, sabi ko medyo malambot. Kaya ang ginawa namin, ng kapatid ko, binaliktad ko yung shock. Yun nga, at yung una nalagay natin is hiwa-hiwalay yung sa baba. Ngayon binaliktad ko siya. At dinilagay ko sa ilalim yung dikit-dikit. At mapapansin natin dito pag testing natin kung anong pinagkaiba. Alright. Ayan na nga, sinubukan ko po sa medyo off-road na daan. Napapansin niyo yung dinadaanan ko dito po sa kalsada yan. Medyo tinatry ko yung bounce kasi niya kung talagang gaano siya kalambot. At ngayon napansin ko medyo okay na siya at binaliktad ko na kasi yung spring niya at nilagay ko yung dikit-dikit sa ilalim kaya yung bounce naman is napakaganda. At ayan, sinubukan ko na angkasan. Inangkas ko yung kapatid ko para matesting ko kung gaano talaga siya ka tibay at gaano siya ka yung bounce niya kung kakayanin kahit na may angkas na isa at kung hindi ba lumulubog masyado. Ayan, papansin nyo may straw siya yung pinaka-guide natin. Tinaan ko ulit sa medyo off-road. Ayun, hindi naman inaabot yung straw. Kasi yung straw na yan, yung papansin nyo, nakadikit na yan sa may T-post. Kaya, pero hindi naman siya sumasagad. Ayan o. At tama-tama, 50 ml, tsaka hiwa-hiwalay na, yung dikit-dikit nilagay ko sa ilalim yung spring. At napaka-smooth ng takbuhan, hindi naman siya sumasagad sa lubak. Ayan o, medyo off-road dyan. Talagang testing ko, may angkas ako. Okay siya, goods na goods. Kaya, goods na ako doon at ibubuhin na namin yung motor. At maraming salamat sa nanonood ng aking video at pa-like and share na lang po at pa-subscribe ng mga natutuwa dito sa aking video at maraming salamat sa inyo. Kung